Ayun guys, ayan o, makikita natin, dadalawang truck lang yung nandito. Dalawang truck lang ang nagpa-meat inspection ngayon. Lunis na lunis ngayon, dadalawang truck lang ang nagpa-meat inspection. Sa mga nakasunod sa video vlog natin, ang haba-haba ng pila dyan kapag yung lunis at saka yung ordinary days. Pero ngayon wala talaga kang makikita. Epekto na yata talaga to guys yung pagtaas ng tarif ni Press Trump. Pati traffic na. Guys, morning. Yan. Once again, it's Laka here. Nagbabalik tayo. At nandito na tayo ngayon sa North Dakota. Dito tayo sa meat inspection. May mag-inspection tayo nga. Today is Monday. Lunes ngayon, Petsa 3. Grabe kalamig guys. Ang hirap talaga matulog kapag kayong magigising ka sa lamig. Buti na lang kamo, binilhan ako ni Mrs. ng ito share ko sa inyo para sa mga truck driver sa mga malalamig na lugar bumili kayo ng sleeping bag nyo. Ito, sleeping bag. Pasok mo yung katawan mo rito. Tapos meron siyang parang sipro na yan. Ayan. Ito yung isinuot ko na kagabi. Nakatulog ako dire-diretso hanggang mga bandang mga bandang alas 4. Nagising lang ako nung sobrang lamig na talaga Yung sa paa, hindi ako nainitan dito sa bandang paa dito. Kasi siyempre nakalabas yung mukha natin dito. Doon mainit sa akin. Doon ako nalamigan. Yung dito banda sa taas, doon ako nakalamigan. Malamig Kaya sa mga tropa, drive sa mga lugar na malalamig, pwede nyong gamitin sleeping bag. Suit ko para makita nyo guys. Bumili kayo ng ganito. Kung wala kayo yung yung katulad ko, wala pa kasi ako yung EPU na kahit magdamag naka-andar Yung bunk bed ko kasi, bunk bed heater ko, battery yun, na didrain yung battery ko namamatay siya. Ganun pa yan yan. Yan. Ganyan ang style yan guys. Sleeping bag kayo. Para sa mga tropang ito yung mga nasa malalamig na lugar na kagaya ko. Pasok mo dyan, pasok mo sarili mo dyan. Pero kumot ka muna. May kumot ka muna, pasok mo dyan, pasok mo pa ito sarili mo dito sa sleeping bag na to. Makukulog yung makukulog yung init sa loob Kumbaga sa malaking pinagbago yung yung wala kang ganyan sa meron kang ganyan. Para sa akin kasi na experience ko, nagamit ko nga yan first time ngayong gabi dito sa truck. Talagang makukulog talaga yung
yung ano mo, yung init sa katawan mo sa may sleeping bag. At least makakatulong. But anyway guys, inaantay lang namin yung ano, yung magbubukas na officer dito sa meat inspection. Kaya maaga na ako nagising kasi nagagalit sila rito kapag kayong patulog-tulog ka pa eh. Anong oras ako dumating dito? Mga magbandang alas 10 na ng gabi. Siyempre sarap matulog pag kayong katamtaman yung lamig eh. Meron din akong kasamang torp dito. Nag-aantay kami. Wala pa, kaya minamata-mataan lang namin. Alright guys, ayan. Ito mag-alas 9 na, ang tagal naman nila ditong magsimula. Ang oras nila rito alas 8 eh, ngayon alas 9 na, wala pa rin sila. Dadalawa na nga lang kami dito guys eh. Ako at saka itong kasama kong isang torque din na nandito. Dalawa na lang kami. Ngayon is Lunes, tulad nga ng sinasabi ko. Ngayon ang dapat o sa mga previously, ang dami sanang mga truck dito. Diyan. Sa mga nakasubaybay sa Lakay Tracker ha. Alam nyo naman yung ano ko, yan. Dito may dalaw pang bakanting door na yan. Number 2 at saka number 1 na yan. Tapos dyan, sa may karsada na yan, nakapilang maraming mga truck dyan hanggang doon sa pinakadulo doon. Doon. Ngayon wala. Parang ito na yata guys yung epekto ng sinasabing tariff war between Canada at saka US. Ewan ko kung anong mangyayari sa amin dito. Kung tuloy-tuloy itong tariff war na to. Malaki yun ha, 25% na taripa kada export ng goods. Pero sinabayan din o tinapatan din niya, no? Tinapatan din ni Prime Minister Trudeau kung ano yung inano ni Trump. Ganoon din ang ipinataw niya sa sa Canada. Yung mga exported naman na mga product galing US papuntang Canada, ganoon din ang ginawa niya. Kinasan din niya para patas din. Siyempre guys, matagal nang ganyan yung sistema, yung Canada, America at saka US, yung meron sila yung mababang mababang import export taripa. Ngayon lang dahil nga balita naghahabol si Sir President Trump ng mga losses, yun yung balibalita naman, kaya gusto niyang iangat muli ang economy ng ng Amerika. Ayan. At isa nga yan yung sa pagtaas ng taripa yung ginagawa niya. Yung tariff, yun yung taxes guys ng mga ini-import na goods from Mexico papunta ng Amerika, mayroon tax yun. Ganun din yung yung from Canada papuntang US, may tax din 25%. Ewan ko kung sakali man na patuloy ito, katulad nito, ang dami dapat sanang mga truck na nandito nagpapamit inspection papunta rito sa Amerika Dito sa dito sa Canada guys, yung mga ini-import nating mga karne, since Canada ako kasi madalas ko nang ginagawa ito, dadaan ko muna rito. Pagtawid mo ng border doon, nasa Canada ka, nag-pick up ka ng load sa Canada, no? Nag-pick up tayo ng load sa Canada, tumawid tayo ng border ng Amerika. From the border hanggang dito sa meat inspection nila, dito sa USDA, United States Department of Agriculture na tinatawag, wala pang 2 milyahe. Hindi ka pwedeng tumabal nang hindi ka nagpa-meat inspection kung ang kinakarga mo o hinihila mo o ang pangarga mo ay karne. Kasi pag nag-meat inspection ka rito, bibigyan ka ng certificate of USDA na katunayan na nagpa-meat inspection ka, dumaan ka rito sa facilities na to. Kasi kung hindi ka
hindi ka nagpa-meet inspection at tumuloy-tuloy ka dun sa dideliveran mo, may multa na $5,000. Ang laki ng multa. Nakasulat dito sa bill of lading namin yon. Hindi mo pwedeng ma-miss. Nakasulat dito sa ano namin, sa aming load information na hindi mo dapat ma-miss ang magpa-meet inspection kasi $5,000 ang multa. Ayan guys, nandito kasi yung mga details at saka yung telephone number ng aking ang aking dideliveran, pangalan dideliveran ko, kaya ayaw ko nang ipakita sa inyo mga bagay, sinasabi ko na lang sa inyo yan. Ayun, yung sa tungkol sa from Canada importing the goods from here in US, 25% tariff. Ganon din si Trudeau, si Prime Minister Justin Trudeau, bumawi rin. Nagbigay din ng, tinaasan din niya yung mga tariff from imported o ini-import ng mga Amerikano papuntang Canada na goods, tinaasan din niya. At saka sinabi pa niya, kasi sa Canada, ang Walmart guys, US at saka Canada. Ang Walmart, ang nagmamayari ng Walmart is Amerika. So sa Canada, ang grocery store doon sa Canada is President Choice, yung President Choice Real Canadian Superstore. Yun yung pag-aari o mismong ang owner mismo is Canadian. Hindi ko alam kung private ba yan o government ba yung grocery na yan, basta Canadian owner yon. So ang sabi ni Prime Minister na nakita ko sa video, sinabi niya na piliin ang Canadian goods. So ibig sabihin, hanggat maaari wag bumili ng US good. Yun ang sinabi niya. Ito conflict between tariffs or hindi ko alam, yung pagtaas ng mga ganito, mga tari-taripa, ang magiging apektado yan guys, yung mga mamimili rin lang naman eh. Bakit kamo? Kung ang Canada patuloy siya pa ring mag-import o mag-export ng mga product ng Canadian papunta ng Amerika, siyempre kailangan nilang sundin yung sinasabing tariff ni President Trump, yun yung 25%, no? So siyempre ngayon ang mangyayari, yung mga company na nasa Canada, tatasan nila yung presyo ngayon, yung value ng project, para hilain doon yung pambabayad ng tariff. Siyempre, alangan naman kung sabihin natin ang load ko, example lang, $1,000 ang value niya, at ang previously ang tariff lang nun 5% lang. O di sabihin natin ang 5% ng 1,000, sabihin natin $50 lang. Ngayon, kung 25% na yung hiningi ni Amerika, di magiging ano na yun, mababawasan siya ng 25%. So yung $1,000 minus 5% before, yun yung regular, so 950 lang. Ngayon, yung 1,000 since minus 25%, di 750 na yung na nabawas doon sa presyo nun. Ngayon, tatasan nila, gagawin din nilang mataas ang presyo, ihilain nila. So ang mangyayari, magiging 1,000, let's say 1,200 para magkahilan, para ganun pa rin yung makukuha ng company sa Canada. So pagbagsak ngayon dito sa Amerika, syempre yung pinagdeliveran dito sa Amerika, binili nila yung imported goods from Canada. Ngayon, isi-sell naman nila ngayon yan sa sa let's say sa grocery. Tatasan naman ngayon ang presyo sa grocery upang sa ganon mahabol din nila yung tamang presyo na pupunta sa kanila, kasi siyempre alangan naman na tinasan nung nagbebenta yung presyo, pagdating dito ganun pa rin ang presyo. Hindi na ako naniniwala doon.
luging-lugi na yung mga nandito sa Amerika, yung mga bumili o nag-order ng product from Canada, yung in-import sa kanilang mga product. So, in the end, conclusion ko, para sa akin lang kasi hindi naman tayo yun lang ang paningin ko lang. Ito, hindi naman masama yung magsabi lang din naman yung conclusion o sariling pananaw lang. Ito, sariling pananaw ko lang. Ang magiging affected din dyan yung mga consumer, yung tayong mga tao. Ganon din sa Amerika. Kapag sa Amerika, open? Okay, bukas na. Kapag sa Amerika, nag-import dun yun sa Canada, pag mataas ang tariff, babawiin din ng yun, ng Canadian mga nagpapa-import. Alright, but anyway guys, tara. Woohoo! Lamig. Sarado natin kasi yun ang gusto nila. Ito yung truck na to, may EPU guys. Ito ang gusto kong ipakabit. Kaso nga lang mahal ito pare. Mga nasa nasa 20,000 ito. 20 million. Yung ipinakabit ng torque na yan sa truck nila, 20 million. Mahal yun. Dadalawa lang kami magpa-meat inspection. Wala yung mga tao mukhang nagsimulaan na yatang mapiktuhan ng Morning! Mapiktuhan ng economy mga tracking Talagang nanonood sa balat yung lamig. Okay, yun. Alright guys, ayan. Alright guys, ayan. Siguro putulin ko na muna dito yung video vlog natin guys. Ayan, sinisimulan na nila akong i-meat inspection dito. Medyo may katagalan pero okay lang, at least nasimulan na natin. Nasimulan na nila. Ayan, hanggang sa muli natin pagkikita mga kaibigan, maraming salamat ulit sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta sa video vlog ng Lakay Truck. Ingat kayo lagi yan guys. Peace up guys, bye bye for now. Lakay Trucker.